So ilang sandali na nga lang po ay atin ang masasaksihan ang pagbabalik ng legendary boxing icon, ang nag-iisang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao kontra sa South Korean martial artist na si DKU na gaganapin sa Seoul Arena sa South Korea. Sa kanilang naganap na weigh-in ay tumimbang ang ating pambansang kamao ng 161.15 pounds o nasa 73.1 kg. Samantalang si DKU naman ay tumimbang ng 173.94 pounds o nasa 78.9 kg. Kung mapapansin nyo mga brad, sa lahat ng naging laban ni Pacman ay ito na ang pinakamabigat na timbang na kanyang naitala na pasok sa timbang ng middleweight division. Bagamat maraming boxing fans ang hindi sang-ayon noong una na lumaban si Pacquiao para sa isang exhibition match, ay ikinatuwa naman ng nakararami nang malaman ang dahilan nito kung bakit. Ayon mismo kay Manny Pacquiao, tinanggap niya ang labang ito sapagkat ang 100% ng kanyang kikitain dito ay kanyang idudonate sa pamilya ng naapektuhan ng digmaan sa bansang Ukraine. Kaya naman bagamat isa lamang itong exhibition fight ay marami pa ding boxing fans hindi lang sa Pilipinas kundi pati na din sa buong mundo ang nasasabik na muling masilayan si Pacman sa ibabaw ng lona. Kung ating matatandaan, unang naging champion si Manny Pacquiao taong 1998 nang maagaw niya ang WBC flyweight title sa pambato ng Thailand na si Chatchay Sasakul via knockout sa round 8. Ang ikalawa ay noong taong 2001 kontra sa tinaguriang Hands of Stone ng Africa na si Lelo Lidwaba. Naagaw nito ang IBF Super Bantamweight title nang pabagsakin niya ang African superstar sa loob lamang ng 6 na round. Ikatlo ay sa nooy isa sa mga hari ng featherweight division na si Marco Antonio Barrera noong 2003. Naagaw niya ang The Ring Magazine title via technical knockout sa round 11. Ikaapat ay noong 2008 nang mapanalunan nito ang WBC Super Featherweight title kontra kay Juan Manuel Marquez by split decision. Pero bago tayo magpatuloy, ang bidyong ito ay hatid sa inyo ng sikat na online betting site ngayon na 1xBet. Matindi to mga brad, sapagkat sa unang deposit mo ay may bonus ka na agad na up to 7,000 pesos. Sa mga gusto pong mag-register, napakasimple lang. I-click mo lang yung link na nakapin po sa comment section. Pag nag-open na, pindutin mo lang yung registration. Tapos i-click mo yung buy phone. Then ilagay mo yung cellphone number mo. At may marireceive kang text na confirmation code. At ilagay mo dito. At syempre, huwag mong kakalimutang ilagay ang promo code na kidlat para may bonus ka. Paalala lang po mga brad, ang 1xBet ay para lang po sa 18 years old pataas. Please gamble responsibly. So ano pang iniintay mo? Register na. Ikalima ay kontra naman sa kilabot ng lightweight division na si David Diaz. Tinanghal si Pacquiao na 5 Division World Champion nang maagaw niya ang WBC lightweight title kay Diaz via technical knockout sa round 9. Ika-anim ay noong 2009 nang maagaw naman ito ang The Ring Junior Welterweight title kontra sa pangbato ng mga Briton na si Ricky Hatton.
Ikapito ay noong din 2009, nang talunin at maagaw nito ang WBO welterweight title kontra kay Miguel Cotto via TKO sa round 12. At ang huli ay noong 2010 nang masungkit nito ang bakanting WBC Junior Middleweight title kontra sa Meksikanong si Antonio Margarito via unanimous decision. Dahil sa labang ito ay tinangal si Pacman bilang nag-iisang 8th Division World Champion. Samantala, para naman po sa mga hindi nakakakilala dito kay DKU, itong si DKU ay isang YouTuber at isang sikat na martial artist sa South Korea. Ayon sa kanya mismo, ay eksperto siya sa 15 uri ng martial arts. Kabilang na dito ang Wing Chun. Ito yung gamit na teknik ni IP Man, mga brad. Galing yan. Jet Kundo, ito naman yung galawan ni Bruce Lee. Tai Chi, ito naman yata yung teknik na parang Pinoy na umeechas. Joke lang. Ano sa tingin nyo ang sasapitin ni DKU sa kamay ng ating pambansang kamao? I-comment nyo lang sa baba ang inyong opinion at ating niyang pag-uusapan. Kung nagustuhan mo ang bidyong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.